Sa mga kapuso nating nagbabalak mag-weekend getaway, may magandang pasyalan daw na isang agritourism farm sa Pozorubio, Pangasinan. At nauna na si Jasmine Gabriel Galban doon, live. Jasmine, good morning! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa Barangay Inbalbalatong sa Pozorubio, Pangasinan, kung saan dinayo natin yung isa sa pinupuntahan ng mga turista ngayon at nakaka-refresh talaga dahil talaga nga namang napakaganda ng lugar. Actually, CJ, busog na ang aking mata sa ganda ng tanawin dahil napakarami mga bulaklak na pwede nating makita dito sa Farmers Love Agricultural Farm. Napakagandang lugar po nito, mga kapuso, the best place para sa mga nature lover. Ganon din sa mga nahihilig sa mga bulaklak dahil ang lugar na ito, isang ektaryang lupain na kung saan ay napakaraming mga bulaklak. Iba't ibang variety ng mga bulaklak mula sa mga zinnia, may mga sunflower din. Ang ganda ng mga sunflower doon sa bandang likuran. May mga matataas, meron din yung mga mabababa pero talagang napakarami ng mga bulaklak. At saka kahit sang angulo, CJ, talagang picture perfect, pang Instagram, pang social media, talagang nakakatuwa, nakaka-refresh, nakaka-happy lang ng pakiramdam yung ganitong klase ng mga lugar. At syempre para malaman natin yung iba pang detalye tungkol sa lugar na ito ay malalaman natin kay Sir Albert Vallespin. Sir Albert, good morning. Good morning. Sir, kumusta? Well, na-mention mo na sa akin kanina na napakarami talagang variety. Pero aside sa zinnia, sa sunflower, ano pa ho yung mga bulaklak na pwede hong makita ng ating mga kapuso dito sa lugar? Meron po kami dito pinagmamalaking bulaklak na sunflower, which is po yung multi-branches sunflower, yung deep red namin, tsaka yung sarap po namin. Tumatagal po siya ng almost 1 month. Okay. And marami din po kami mga photo ops dito na pwedeng pagkunan ng picture, pang IG nila po. At saka sir, sabi mo yung like itong zinnia, iba't ibang kulay ng bulaklak yan. Sir, aside sa zinnia, ito, meron pa yung mga nakahang dyan na iba't ibang klase ng bulaklak? Meron din po kami mga celosias dito, yung purple po namin, tsaka yung yellow po namin po na celosias po. Tsaka meron din po kami mga desert rose, mga hanging pots, mga ganun po, gomprina. So para sa mga katulad kong mga turista na, well, papasyal ko sa lugar, pwedeng mag-cut or mag-pick. Kunyari may mga magustuhan akong bulaklak na gusto kong iuwi, pwedeng gawin yon. Hindi po, strictly prohibited po yung ganun po namin kasi mini-maintain po namin yung mga plants po namin dito, mga flowers po namin, which is bawal po talaga no picking po kami dito sa farm po. Pero meron yung mga specific na klase ng halaman or bulaklak na pwedeng bilhin. Meron po kaming mga binibenta po ditong bulaklak. Yung makikita nyo po dito sa loob is, meron po kaming binibenta po dito sa Lugar mismo. Yes po, yes po. So yung tanong ko, napakaluwang, napakalawak ng lugar at ang daming bulaklak. Pero paano yung maintenance ho natin? Like, my God, di yung pagdidilig sobrang, di ba? Talagang napakatagal kung magdidilig din lang. Ngayon po, naka-semi po kami ngayon, high-tech na po kami ngayon. Dinadaan na po namin may mga drip irrigation na po kami dito, which is naka-deep well. Isasaksak na lang po namin sa kuryente, tsaka sa bulb, yun. Dadaloy na po yung tubig. Hindi na po kami nagmamano-mano ng po dito, ng dilig. Sir, last na lang. Well, syempre, napakaraming turista. Actually, ngayon pa nga lang, maaga pa lang, may mga turista na hong dumarating. Ano ho yung panawagan natin sa kanila dito ho sa pag-visit ho nila sa lugar? Farmers Love Agriculture po, nag-offer po kami ng mga free nap, ganun po, tsaka mga birthday po. Lais ko lang po na sabihin na pag pupunta po dito sa Farmers Lab, bawal po yung magkakalat ng mga tsaka yung no picking po, tsaka na bawal pong umapak sa plant beds po. Disiplina kumbaga. Opo, disiplina po. Disiplina ng pansarili, ganun. Yes. Thank you so much, Sir Albert. Naku, ayan, bawal munang mag-cut, bawal munang kumuha ng bulaklak. Though, sabi nga nila, may mga portion naman or meron namang mga klase ng bulaklak na pwedeng bilhin. Especially now, CJ, dahil pinagdiriwang natin ngayon ang World Gratitude Day. So, di ba, simpleng paraan para makapagpasalamat tayo sa mga minamahal natin or sa mga tao na gusto nating pasalamatan ay yung bulaklak. Though, hindi pwedeng mag-cut, hindi rin pwedeng kumuha dyan
may mga bulaklak naman na pwede nating ibigay para sa ating mga minamahal sa buhay o dun sa mga taong nais nating pasalamatan. So mga kapuso, yan po disiplina ang kailangan. Siyempre, importante pa rin na maging responsable ho tayo. Kailangan pa rin po natin pakaingatan at pakaalagaan ng kalikasan. Lalo pat siyempre, nagbe-benefit ho tayo. Nakikita ho natin yung ganitong napakagandang lugar. Siyempre, maging responsable pa rin ho tayo. So CJ, yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan.